Let's go to the Word. Alright? At mababasa natin mga kapatid sa libro ng Hebreo na ang laman ng ark ay the pot of manna. Okay? Ang laman ng ark na yan, yung loob na yan, the pot of manna. And then Aaron's rod that budded. At ang isa dyan is yung tables or tablets of stone. It is being covered as well by the mercy seat. Napakaganda nung kanta na yun, no? Yung kinanta nila kanina. At yung mga kanta na yan, way back Cubao pa, way back San Juan pa, naririnig na natin. Still as powerful as ever, mga kapatid, yung ganong mga kanta. We love those songs. Praise the Lord. Now, what's inside the ark? Ulit. Ano yung una? Pot of manna. Pangalawa, Aaron's budded. Pangatlo, tablets of stone. Now, pag-usapan natin isa-isa. Okay? At ang aking ang kalahati ng aking pangangaral, diniscuss na ni Pastor Alan. Actually, yung Numbers chapter 16 na diniscuss niya kanina is the very same chapter I plan to discuss today. Kasi ang Aaron's rod that budded can be read in Numbers chapter 17. Now, bakit nagkaroon ng Aaron's rod that budded? Kasi merong rebellion. Merong umaagaw sa trono o sa authority at sa ministry ni Aaron. And because of that, nag-challenge ang Panginoon at ang sabi niya sa chapter 17, na dalhin niyo lahat ng staff na meron kayo. At ang lahat ng staff ilagay sa tabernacle. At kinaumagahan kung sinong rod ang magbabad, siya ang pinipili ko na maging pangulo ng aking tabernakulo. So, the rod of Aaron that budded is actually God's assurance kung sino talaga ang binigyan niya ng authority doon sa pangangalaga at pangangasiwa ng tabernacle. Kaya po nagkaroon ng Aaron's rod that budded. It symbolizes authority. Now, if you go back to chapter 16, it will explain why. Binasa at diniscuss kanina ni Pastor Alan. So let me just give you some takeaway, mga kapatid, with this chapter. Number 1, or letter A, you have to remember that somebody will be envious of your ministry. Gugustuhin mo man o hindi. Gawin mo yung pinaka-the best mo sa ginagawa mo, kahit na wala kang apakang tao, Sister Jubel, somebody will be envious of your ministry. At magsasabi, bakit si Jubel na lang palagi dyan? Marunong din akong kumanta. Itong naranasan nila Kore. Okay? Ang sabi nila kay Moses, Moses, ba't nyo tinataas ang sarili nyo sa mga tao? Lahat naman tayo dito, banal, ba't kayo lang? Ba't kayo lang nakakapasok sa Ark of the Covenant? Ba't kayo lang nakakapasok sa holy place, Moses? Ba't kayo lang? Kami din naman banal. Bakit? They want what Moses have. They want what Aaron have. Bakit? Every year, mga kapatid, hindi man every year, every day sina Aaron nakakapasok sa holy temple, sa holy tabernacle na hindi na mamatay. At sila sa labas lang. Si Korah, Levite, at sa labas lang sila. Bawal sila sa loob. Sabi na parang may mali yata. Tayo sa labas lang sila sa loob. They became envious of somebody else's ministry. Now, please lang mga kapatid, I am preaching as a pastor here today. Please, 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 huwag kayong mainggit sa ministry na meron ang iba. Amen? Now, bakit si Pastor Alan lang yung pastor dito? Bakit hindi ikaw? Bakit hindi ikaw? Bakit hindi ikaw? Kasi siya po ang naitalaga dito. Siya po ang nilagay ng Diyos dito. Kung gusto mo maging pastor din, huwag dito. Doon ka sa iba. Amen ba? O kung gusto mo maging pastor din pala, magpaalam ka, tutulungan ka namin. O promise, tutulungan namin ni Pastor Charles, so ikargo namin yung 1 taon mong renta, maghanap ka ng lugar doon sa labas. O kung gusto mo maging pastor din, huwag dito. Bakit? May itinalaga ang Diyos dito. Maging pa man sa bawat ministry. Wait for your time. Amen ba? Hantay mo yung time mo. But sila, alam nyo mga kapatid, yung ministry kadalasan na kinaiinggitan, yung ministry nakikita sa gitna, ito yung kinakainggitan, yung mga naglilinis dyan linggo-linggo, hindi naman natin napapansin. Nahayaan nga natin, hindi natin inaagaw eh. Saan tayo naiinggit? Dito sa palagi nakikita. Kasi feeling natin ito yung mas mahalaga, ito mas importante. Please do not be envious of somebody else's ministry. Ano ngayon kung mas malago sila sa'yo? Ano ngayon kung mas palagi silang ginagamit? Ano ngayon kung palagi sila sa gitna? Ikaw yan ang ministry mo eh. Kunyari, Sunday school teacher ka, magre-reklamo ka, Brother Lowen, ano ba naman yan? Palagi tayo dito sa baba, hindi tayo napapansin. Ano gusto mo dito ka mag-Sunday school habang nagpipreach si pastor? Tapos galingan mo masyado yung sayaw-sayaw mo sa mga bata para ma-acknowledge ka. Di ba hindi obra? Bakit? Kaya tayo may kanya-kanyang trabaho. Kasi para magawa ng maayos ang trabaho natin sa church, huwag tayong magselo sa kung anong ginagawa ng iba. And guys, understand,
yung mga leaders natin sa church, hindi yan sila nakarating dyan agad-agad. Ibalik natin sa ating singer. Hindi naman siya yung pagdating niya sa church, mga kapatid, choir director talaga siya. Masasampal siya ni Sister Nieva. Ba't ko umuag ko dyan? Nung dumating siya, Sister Nieva yung choir director eh. Alam ka naman pagpasok ni Sister Jubel, tabi. Choir director. Hindi ganun, di ba? Nagsimula ka rin naman sa pakanta-kanta ka lang, pag may special offering, ganun. So ang leaders natin did not come into that point na bigla lang. Si Moses, bigla ba siya naging leader agad? Hindi ah. He was trained in Egypt for 40 years and he was trained in wilderness for 40 years. Moses, mga kapatid, has 80 years experience bago siya ginamit ng Diyos para maging leader. Ano ibig sabihin? Hindi tayo nakakarating sa ganyang mga lugar para, mga kapatid, biglaan lang tapos mainggit ang bawat isa. Hindi po. Example, sabihin nila, yung pastor nyo dyan, pa-Europe na lang. Di ba? Sarap ng feeling. And by the way, mga kapatid, nakapasa na ako ng visa. So hopefully, next week or the week after, lalabas ang result. Kasi balak ko mag-tour sa Europe. Sir Joseph, bigyan mo ako ng maraming baon ha. Kasi yung pera na ipapadala doon, mga kapatid, sa amin, napaka-konti lang. Ang budget yata namin daily is parang $20 lang. Europe, $20. Kasi hindi naman yung liwaliw. Ministry yun eh. Kaya sabi ko sa asawa ko, padalahan mo ako ng maraming baon. Magtuyo kayo dito sa Pilipinas, padalahan mo ako ng maraming baon. Magtutur around Europe ako kasi multiple entry yun eh. Di ba? Pwedeng pumunta ng Sicily, di ba? Pwedeng pumunta ng baka pwedeng pumunta ng Spain, pwedeng pumunta ng Switzerland, daanan daw yung Switzerland papunta doon. Itatag ko na lang kayo sa mga post ko ha. Bibit-bitin ko kayo sa aking mga post, mga kapatid, promise. Magbabayad ako ng malaki niyan sa Smart pag nandoon na naka-roaming ang data. And then, joke lang, Lord, baka hindi mo ituloy eh. Okay? So, do not be envious with somebody else's ministry. Why? Bago naman nakarating doon ng ating pastor, ay ibang klaseng hirap ang pinagdaanan. Ibang klaseng trial, ibang klaseng mga kapatid, pasubok, linggo-linggo, araw-araw na ginawa ng Diyos. So, let us not be envious of our leaders. Amen. Amen. Alam niyo, masaya ako pag yung pastor natin, mga kapatid, naka-BMW. Seryoso ako ha. Hindi ako makaramdam na parang ano ba naman yung pastor namin, ginastos sa ganyan yung perang binibigay. Hindi ako mag-iisip na ganoon. Why? Para sa akin, ang itsura ng pastor natin, representation kung paano natin siya inaalagaan. Kunyari, ganito yan. Okay? Makinig husbands. Ang itsura ng mga asawa nyo, patunay kung paano kayo mag-alaga. Klaro ba? Bakit? Ang trabaho ng lalaki ganito, to dress the garden. Ang dressing of the garden was not given to Eve. It was given to Adam. Ang pagpapalago, ang pagpapaganda. That's why pag nag-asawa ka na, trabaho mong lalaki, to dress your wife. O kaya wag kayong magalit sa amin pag sinabi namin, habaan mo suot mo. Huwag kayong magalit sa amin pag sinabi namin, palitan mo damit mo. Trabaho namin first, mga kapatid, dresser. O dagdag mo na dyan, hairdresser, okay? Kung yung asawa nyo, guys, ha, mga brothers, makinig, kung yung asawa nyo mukhang kawawa pagpunta sa church, nakakaya sa ating mga kalalakihan yan. Bakit? Kasi dapat inalagaan natin sila. The same din naman sa mga kababaihan. Kung yung mga asawa niyong lalaki pupunta sa church na amoy pawis, mga kapatid, may dumi yung nilabhang damit, ay mga sisters lang, please naman. Ba't ba ako napunta dito? Balik ka tayo dito. Balik tayo. Now, letter B, be contented of your ministry. Number 1, do not be envious of somebody else's ministry. Number 2, be contented of your ministry. Kailangan nating matutunan na kung ano mang ginagawa natin ngayon sa Panginoon, pahalagahan natin at maging kontento tayo doon. Bakit? Pag nakita ng Diyos na karapat-dapat ka, bibigyan ka niya ng mas mabigat-bigat na para sa'yo. But the more ka na mag-i-aim ng ganun, no? Mayroon ako kaibigan, mga kapatid, dati pa talaga gusto niya nang maging pastor. Sa awa ng Panginoon, mga kapatid, 3 beses siya nag-try magpastor, hindi talaga umubra. Ito, may pang-4, may ginagawa siyang church ngayon under sa ibang organization, sana umubra na. Bakit? Minsan sa kakadesire mo na isang bagay na hindi ka pahanda, hindi ka nakukontento, nahihirapan ka lang lalo, nabubulilyaso ka lang. Letter C, still, this is my takeaway for chapter 16. Hindi ko na isa-isahin, inisa-isa na ni Pastor Alan eh. Fathers, your decisions will affect
your families. Anong nangyari mga kapatid sa time ni Korah? Yung pamilya ng 250 princes, damay, patay lahat. Patay lahat. Bakit? Nag-decide sila na mag-rebel against sa Diyos. Kaya sa mga katatayan dyan, please, huwag kayong mag-backslide. Sa mga padre di pamilya dyan, sa mga nanay ng tahanan dyan, please, huwag kayong mag-backslide. Bakit? The moment kayo ang bumigay, damay lahat. Kung nanay o tatay ka, manatili ka sa church, kahit na yung anak mo tumalikod sa Diyos, napakalaki ng tendency madala mo sila pabalik. Nanay ka eh. Tatay ka eh. At powerful ang prayer ng mga magulang. Oh. Powerful. I have seen ladies in this church, mga kapatid, dumating sa time na halos sila na lang nagsisimba, pero ngayon, dala na ulit ang pamilya. Why? Kasi powerful ang magulang. Ang prayer natin, powerful. Ilalo na katatayan. Manatili ka lang sa church. Manatili ka lang faithful sa church. Kahit na yung anak mo tumaliko dyan, just stay faithful. Because eventually, mga kapatid, God will work His way in your family and in your life. Pero pag tayo bumigay, pag tayo umayaw, pag tayo tumalikod, lalo tayo ang padre di pamilya, mga kapatid, panigurado, damay lahat. Mahihirapan sila, why? Ikaw ang matibay na sandigan sa church, ikaw ang mababasag. So fathers, your decisions will affect your families. Letter D, don't stand with the rebellious. Alam nyo, tatlo lang naman dapat yung rebellious dito. Si Korah, si Dathan, tsaka si Abiram lang. Ito pa yung problema ni Korah. Alam nyo kung bakit? Nagpasulsul siya kay Dathan tsaka kay Abiram. Alam nyo bakit nagalit ng Diyos? Ganito yon. Si Korah, Levita. Ang nirereklamuhan niya, Levita. Si Dathan tsaka si Abiram, anak ni Reuben. Hindi Levita. Ibig sabihin, nainggit ang anak ni Reuben sa mga anak ni Levi. Ang sabi nila, tingnan yung mga anak ni Levi, sila na nakakapasok dyan. Paano tayo? Ano ginawa nila? Naghanap sila ng anak ni Levi na masusulsulan nila. Para maagaw nila, mga kapatid. So don't stand with the rebellious. Wag. Pag may naramdaman kang spirit, mga kapatid, na para bang may balak mag-rebel against sa leadership na nasa taas mo, umalis ka na dyan. Lumayo ka na dyan. Tumakbo ka na dyan. Why? Baka hindi mo makayanan, magaya ka ni Korah. Because rebellion does not happen overnight. Ang rebellion nagsisimula sa discontent. Yung para mag-uusap kayo, alam mo, yung nakaraan, ganito, no, dapat, hindi, dapat ganito, ganyan, dapat ito, ganyan. Tapos ikaw na affected, oo nga, no? Dapat nga, ano? Bakit kasi ganyan? Magsusulsulan. Tapos, after ng church, magsasama-sama din kayo, weekdays, magsasama-sama kayo, magsusulsulan. Saan mauuwi? Feeling nyo valid yung concern nyo. Kaya walang taong rebelde na nagsabing mali ako. Lahat ng tao nagre-rebelde, feeling nila tama sila. And it does not happen overnight. Alam niyo yung concern lang nila? Magkaiba sila ng concern eh. Okay? Si Dathan, tsaka si Abiram, ang kanilang concern ganito. Moses, sabi mo, dadalhin mo kami sa land flowing with milk and honey. Sabi, hindi naman yung nangyari. Alam mong ginawa mo, Moses? Ang tawag ni Dathan, tsaka Abiram sa Egypt, mababasa mo literal, kinuha mo kami sa land flowing with milk and honey at dinala mo kami sa wilderness para mamatay. Ang tawag ng rebelde sa Egypt, which is their curse, land flowing with milk and honey. Bakit? Kasi naging discontented lang sila sa present situation nila. Alam niyo kung anong right nila na maghanap? Sipin niyo ang rebellion ni Korah is only after 2 years from Egypt. Guys, 2 years lang. Hindi pa sila nakaabante, 2 years lang. Tapos sabihin nila kay Moses, nasaan ang pangako mo? Nasaan na yung land flowing with milk and honey? Yung Egypt, land flowing with milk and honey, yun, I can't comprehend. Paano natin minsan nakikita yung mga bagay na pangit na maganda simply because discontented tayo. Mga kapatid, keep believing. Hindi ibig sabihin, hindi pa nangyari, hindi mayayari. Alam niyo, marami nagreklamo sa ating pastor, ito ganyan, pinadala mo kami, ito ganyan, bakit hindi naman ito nangyari? Hindi ka makapaghintay eh. Maghintay ka lang kasi. Maghintay ka, may waiting time ang vision. But it will happen. Whatever God has spoken, it
will happen. Don't let discontent play in your mind. Don't let discontent, mga kapatid, maglaro sa isip. Alam ko, mga professionals kayo. Alam ko, nanggaling kayo sa iba't ibang kumpanya. Nanggaling kayo, mga kapatid, sa mga trabaho na mayroon kayo experience ng pagpatakbo, mga kapatid, ng isang grupo, but not ng isang simbahan. So minsan, pagdating mo sa church, marami kang mapupula at marami kang makikita and you will begin to feel discontent. Please lang, pakiusap. Don't let discontent trigger your rebelliousness. Now, ano ibig ko sabihin? Hindi po mali ang magtanong. Amen ba? Yung pastor natin, yung ating kapastoran, nandiyan si Pastor Charles, tingnan nyo sa likod na umuupo, nakikibagay sa atin. No? Sabihin ko, umupo ka dito, pastor, kasi pag dito ka kasi nakaupo, nakikita mo yung congregation. So nararamdaman mo minsan kung ano kailangan sabihin. Sa likod na umuupo, nakikibagay sa atin. No? Yung mga pastor dito, mga kapatid, hindi mahirap lapitan. Oo, mahirap lang singilin, hindi mahirap lapitan. Diba? So you can come to us, you can talk to us, hindi nyo kailangan na mag-murmur, hindi nyo kailangan, mga kapatid, na magkwento-kwentuhan, and then later magugulat na lang tayo, iba na yung ating nararamdaman. May galit na. Okay? O, letter F. Huwag pa-victim effect. Si Atara yung bunso namin, ang galing. Sabi ko, itong bata ito, classic na pa-victim ito ah. Di, kukulitin siya ng ate niya. Papaluin niya yan. Tak, 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 tak. Sisitay ko, Tara. No. Parang siya yung sinaktan. Siya yung namalo. Sabi ko, ang galing mo magpa-victim, Tara. Ayos ka. O ganyan din si Isha. Ang galing magpa-victim, mga kapatid. Anong ibig kong sabihin? Tingnan nyo nung namatay ang family ni Korah at namatay ang 200 princes, anong bintang nila kay Moses? Moses, bakit nyo pinatay si Korah? Yung parang wait lang. Kasalanan ni Moses ngayon na nagrebelde sila? Tama ba yon? Na kunyari, may ginawa kang kasalanan, na-reprimand ka ng pastor, tapos ang tao na yan nag-backslide dahil na-discipline. Kasalanan na kayo ng pastor dahil nag-backslide yon? Di ba hindi? Kasi kung wala kang ginawa, walang may mangyayari sa'yo. Let us learn to own our mistakes. Let us learn to own our failures. Pag may ginawa ka, may epekto yan. May resulta yan. And you know what I learned as I grow old? I learned to call things differently. Dati, pag may nakita akong scar, tawag ko talaga scar. Ngayon, pag may nakita akong scar sa buhay ng isang tao, tawag ko testimony. The same ang itsura. Iba ang tawag. Why? Dati, pag may nakita kang backslider, bumalik, tawag mo, may backslider. Pwede natin sila tawagin na overcomer. Bakit? Nailayo sila dati, pero na-overcome nila yon, nakabalik sila sa Panginoon. Let us grow old. Amen. May nagkasala, pero nasa church pa rin. Don't call them a sinner. Call them forgiven. Amen. Call them restored. Amen. Let us grow old. Let us stop labeling people from their past. Si Rahab in his time, in her time, alam mo tawag kay Rahab the harlot. Basahin mo ang gospel. Tawag kay Rahab, the great grandmother of Jesus. Diba? Hindi tinawag na Rahab the harlot. No. Because God knows how to move on from our past mistakes. Oh, God help us. Guys, let's grow old. Huwag pa-victim. Huwag manisi sa iba. Huwag ipasa ang sisi sa iba. If you fail, do something about it. Repent and own it. And then what? Move on. Tayo na mga nakakakita, tayo na involved, tayo na alam. Move on. Huwag pa-victim. Huwag isisi sa iba. Ito, lesson mga kapatid na napakabigat para sa akin tanggapin. Leaders, love your people no matter what. Nakita niyo yung ginawa dyan sa dulo ng chapter? Nang sinabi na Diyos, uubusin ko yung mga tao na yan, sabi ni Moses kay Aaron, takbo, labas. Bakit? Uubusin ng Diyos, patay mga tao yan, Aaron, takbo, labas, and do what? And make an incense unto the Lord. Para saan? Para lang wag maubos. Alam niyo, napakahirap talaga minsan itong trabaho na ito. Alam niyo bakit? You have to pray for people that hate you. You have to pray for people that speak evil against you. Napakahirap ng trabaho ito, mga kapatid. You have to pray for people that rebelled against you. But this is what leaders do. And we are leaders in this generation, mga kapatid. May bit-bit ka man dyan, may authority mga kasama sa balikat mo o wala, whoever you are in this house today, we are the leaders of this generation. May mga tao kumakantyaw kayo sa iyo sa labas, but bear in mind, I am a leader in this generation. Ano gagawin mo? Still offer an incense for them, worship the Lord for them, pray for them, sacrifice for them, do something for them. Hindi ito yung time na palitan natin ang galit na natatanggap natin. Itong normal na tao eh. Pag may galit sa'yo, galit ka rin. Kaya di ba may nababasa kayong quotation na yung mabait akong tao kung mabait ka.
Pero masama rin ako kung masama ka. Mga kapatid, okay? Para lang yan sa mga mangmang. Alright? Ibig sabihin ng pagkatao mo nakadepende sa tao? Di ba dapat ang pagkatao natin nakadepende sa Diyos? Kung masama sila, sasama ka rin. Ito yung problema mo, kung maganda sila, pangit ka pa rin. Hindi magbabago yon. Joke lang. So wag mong idepende ang iyong sarili at pag-uugali, lalo na leader ka, kapatid, leader ka. Leaders, listen to me. You will hear things. You will experience things. You will be betrayed. You will be hated. You will be speak evil against of, but keep loving the people under you. Alam mo kung bakit ang simbahan nasisira? Kasi ang leader, makarinig na hindi maganda, i-confront ang member and will treat the member as equal. We don't do that in the church. We don't do that. May member galit sa akin, hindi ko papatulan. I will pray. At ever magkaharap man kami, I will talk to him as a leader. Ano bang problema? Ba't kagalit sa akin? Sige nga, ilatag mo bakit? Kung may kasalanan ko, patawad. Why? Hindi ko pwedeng ibaba sarili ko at galit ka, galit din ako. No! Leaders don't do that. Leaders in the church should grow up. Maraming simbahan na nasisira because we are not mature enough to handle those things. Amen ba? Huwag mo suklian ng galit as a leader. Ilang beses ko na na-explain. Yung simbahan, mga kapatid, na nakaproblema dahil ang leader hindi marunong magmahal sa member. Sino dito ang leaders sa church? Yung kasama sa mentors and leaders, yung trabaho nyo hindi humadali. May mga kapatiran tayo na ma-offend at masasaktan nila kayo, pero ang gagawin natin, hindi magalit sa kanila. Mahalin sila, ipag-pray sila, ilapit sila sa Panginoon, ilatag sila sa Diyos. Bakit? Leader tayo eh. Huwag mo ibaba sarili mo as a member. Leader ka eh. Pag sinabing leader, hindi ikaw yung taga-utos lang. Pag sinabing leader, mga kapatid, you are responsible to the souls of those people under you. Now, letter H. Gitna pala ako ng preaching, ha? We, as leaders, should be covered with the presence of the Lord. Na-realize nyo ba na yung pinag-uusapan nating rod na sa loob ng Ark of the Covenant? Di ba yung Ark of the Covenant is the presence of God? Isang dangerous na panahon kung yung leader will act outside the presence of God. Isang dangerous, mga kapatid, na panahon that we as leaders will perform our duty of leadership without the presence of God. Ano kailangan natin gawin? You always seek God. Dapat palagi kang covered ng kanyang presence. Kahit gaano kaliit o kalaki ang responsibilidad mo as a leader, you should always be covered with the presence of God. Mga kapatid, kang hindi, papalya ka. Kung hindi, mga kapatid, sasablay ka talaga. Kaya tayo mga leaders dito sa loob ng simbahan, let us always make sure pagdating sa worship, worshiper ka. Amen? Pagdating sa prayer, prayerful ka. Pagdating sa word, listener ka. Bakit? Because we always have to make sure we are being surrounded and covered with the presence of the Lord. Sa lahat ng ginagawa natin, hindi maganda ang magsunod sa isang carnal na leader. Tingnan mo pag yung leader carnal. Pagalingan na lang, wala ng anointing. Pag yung leader carnal, mga kapatid, pagandahan na lang, wala ng conviction. Hindi natin pwedeng gawin sa church yan. Because this is a holy church, a spiritual church, and this church should be led by spiritual people, always covered by the presence of the Lord. Kahit na isang maliit na Bible study lang yan. Kahit mga kapatid, isang one-on-one Bible study lang yan. Kahit na isang paglilinis lang yan, isang outreach lang yan, make sure as a leader, you are covered by the presence of God. Last reminder, mga kapatid, about sa Aaron's bud, Aaron's staff that budded. Leaders, listen. Our authority is under mercy. Makinig, mga leaders. There is mercy above authority. Alam niyo, I have learned a lot sa ministry ni Pastor Alan. Maniwala kayo, may mga time talaga na parang gusto ko na lang kausapin yung kapatiran, umalis ka na lang dito. May mga time talaga na ganun. Kung parang, Pastor, pagbigyan mo ako, sisipain ko, yan ganun. Wala sakit lang talaga sa ulo eh. Pero alam mo, marinig mo sa pastor mo, wag. May mga time na ikaw na member, makarinig at malaman kung ano nangyayari, parang gusto mo, tudasin na lang, sintensyahan na natin, total, nasa batas naman eh. Total, nasa bylaws naman. Total, nasusulat naman. Pag ganitong ginawa, itong pwedeng gawin.
But you know what works? Above authority and above your power as a leader is mercy. That is why minsan magtataka ka, ba't nasa church pa yan? Ba't ginagamit pa yan? Ba't nandito pa yan? Di ba dapat ang sabi ng batas ganito? It is because mercy is above law. Mercy is above authority. Hindi ko makalimutan, sinabi ni Pastor Alan, mga kapatid ko, about time. Brother Rod, always stand on the side of mercy. Kaya tayo pala mga leaders, Brother Mar, may mga time, pwede mo nang tanggalin yung tao may ginawang mali. Hindi ka na madudole. Mali eh. Hindi mo gagawin. Hindi dahil takot ka. Because may mercy na dumadaloy. May mga time na may pwede ka na talagang gawin kasi sabi ng batas, pwede mo talagang gawin. Sabi ng authority, may kakayahan ka talagang gawin. Pero hindi mo i-execute. Bakit? Kasi may mercy na nagsabing, wag. Wag muna. Ano nga yung mercy? God holding up something that we deserve. Dapat deserve natin ang sabi ng Diyos, wag. Ganun ang mercy. Tayo mga leaders sa church, let us be merciful. Let us be merciful. Galit ang Diyos sa taong walang mercy. Naalala niyo yung kwento ng tao nagkautang. Sabi niya, Lord, patawarin mo ako sa napakalaking utang ko, Panginoon. Sabi ng tao sa kanya, sige, naawa ko sa iyo, papatawarin kita. Paglabas niya, nakasalubong niya, may maliit na utang sa kanya, binugbog niya, pinakulong niya, pati pamilya, gusto niya ipakulong. Bakit? Kasi may utang, hindi siya binayaran. Sabi ng tao sa kanya, nagpautang, sabi niya, ikaw wala ka sa ayos. Ang laki-laki ng utang mo, tatanggap po sa akin, mercy. Yung utang na isa napakaliit, wala kang awa sa kanya. Galit ang Diyos sa taong walang mercy. Tayo lalo as leaders, tiisin natin ang bawat isa sa atin. Tiisin natin sarili. Hindi maganda, mga kapatid, no, na parang gusto mo na lang palagi, may hatol kang gagawin kasi leader ka. Hindi ganyan ang pagkabuo ng ating church. Ang ating church ay nabuo sa awa ng Diyos, mga kapatid. Kaya maganda lang na yung awa ng Diyos ay nananalaytay at dumadaloy sa ating simbahan mula sa taas hanggang sa bawat isa sa atin. And that is the rod of Aaron that budded. Pangalawang laman ng ark, tables. Actually, sabi ng King James, tablets of stones. Hindi talaga siya table, no? Tablets of stone. Now, few information sa tablets of stones. This is the second stone created by Moses. Ang una, binasag ni Moses. So, yung unang stone, prepare ni Moses ang bato, ang Diyos ang nagsulat. Pagbaba niya, nagalit siya, binasag niya. Kaya hindi talaga maganda na nagmana ka sa akin, Moses, pag nagagalit. Si Moses, mahirap daw galitin. Pag galit naman, nang babasag. Hindi maganda, no? Mag-ingat kayo sa taong tahimik. Pag ginalit mo, basag mukha mo. Okay? So, pangalawang tablets of stones na ito, mga kapatid, and this time, inukit na ni Moses ang nakalagay doon. Ang nakalagay sa tablets of stones ay 10 commandment, and it is being curved by Moses himself. Now, few things to remember about these tablets of stones, mga kapatid. Number one, this is their foundation as a nation. Hindi ba kayo nagtaka? Ang US kailan lang na-found? 17th century. Tama? At ay mga ibang bansa, ganun din. Hindi kayo nagtaka na yung Israel, since the beginning of time, paglagay sa kanila sa Kanaan, nandun na sila. Sinubukan silang tanggalin na Kanaan, nagkalat sila sa ibang mundo. After many years later, bumalik sila sa Kanaan as a nation ulit. Anong kanilang kinakapitan? Batas ng Diyos. Ang kanilang naging foundation to them being a nation is the law. The 10 Commandments. Kaya kahit saan sila mapunta, nami-maintain nila kanilang sarili. Tingnan nyo, hanggang nga dito sa Pilipinas, may gathering ang mga Hudyo. Paano nila na-maintain na kanilang sarili? By the law. By the word of God. Kaya yan nilagay dyan, mga kapatid, sa loob ng Ark of the Covenant. That is their foundation.
That is why thousands of years later, they still exist as a nation. Tayo, pag hindi tayo mag-ingat, after 100 years, in-check na tayo lahat. In-check na lahat. Wala na. Pag nag-usap tayo, chinkwayla na. Oo. Philippines, province of China, ganun. No? Pero wag naman sana, Lord. Hindi naman malay mangyari yon. Sige. Okay? O, bibilisan ko. Pangalawa, this is their direction. Napaka-importante ng Word of God. Pag ang Word of God naging foundation mo, kahit saan ka pumapunta, babalik ka sa katotohanan eh. May mga nag-backslide na nagkikwento sa akin, give me 30 minutes mga kapatid. May mga kapatid na nagkikwento sa akin na backslide, and then, kahit na nagbabackslide na, reminded sa Word of God. Anong gagawin? Babalik sa truth. Yung mga kasama ko sa work, sina Sister Michelle, mga Sunday schoolers yun. And then, nung lumaki na, nag-backslide. Pero nung nasa tamang edad na, bumalik sa church. Bakit? Hinahanap ang kanilang foundation. Alam nila ito yung totoo. Alam nila ito yung tama. Kaya mapunta ka man sa ibang simbahan, hindi ka talaga kampante. You will always look for that truth that you heard. And it's a good thing, mga kapatid, we have the Word of God. That's why tayo mga nangangaral, we preach the Word. We don't preach something that just encourages. We preach the Word. Now, pangalawa mga kapatid, these tablets of stones is also their direction. Anong sabi ng Psalms 119, mga kapatid? Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Napaka-importante ng Word of God. Pag wala kang Word of God, ligaw ka. That is why the Word of God para sa mga Hudyo ay naging daanan nila kung paano sila mamuhay dito sa mundong ibabaw. Kaya nga napakaraming bawal eh. Napakaraming hindi pwedeng gawin at napakaraming mga dapat gawin. That brings me to my next point. Their word or the tablets of stone become the symbol of their separation. Ang naghiwalay sa kanila, sa mga hintel sa paligid nila, the law. Tingnan nyo, lahat sa paligid nila kumakain ng aso, sila hindi. Lahat sa paligid nila kumakain ng baboy, sila hindi. Lahat sa paligid nila kumakain ng dugo, sila hindi. Lahat sa paligid nila namumuhay sa pangangalunya, sila hindi. May batas. May batas sila. Sila ang pinaka-organized na bansa thousands of years ago because of the law and the Word of God. And that is what separated them. May narinig akong preacher, ang galing ng English niya. Hindi ko kayang gayahin, ang galing talaga. Itong sabi niya, we are not the Old Testament believers daw. Oo. Sabi niya, Brother Jess, yung Old Testament, hindi daw para sa church. Sabi ko, sayang ang galing. Sablay ang utak. Wala daw tayo kinalaman doon sa Old Testament. Paano tayong walang kinalaman sa Old Testament? The Old Testament is the shadow of the things that we have in the New Testament. Ang ating batas, mga kapatid, pag isa-numerize mo, bumalik ka lang sa 10 Commandments, halos yun na yun. This is their separation. This is what made them clean and what made them holy. That's why tayo sa church, huwag kayong magtaka bakit may batas tayo, may Word of God tayong sinusunod. Huwag nating i-violate. Pag sinabing magpahaba ng buhok. Sinabi ng Bible, uncut. Pag sinabi mga kapatid, modest. Pag sinabi ng Bible, not with costly array, huwag kang maglagay na kung ano-ano sa sarili mo. It is not the word of your pastor. It is the word from the Lord. It is what keeps us separate and what keeps us holy. Kaya mga kapatid, nasa Ark of the Covenant yan. And listen, kung maalala nyo, no, sasabihin na ang Old Testament hindi para sa atin. Di ba yung tablets of stone, Word of God, 10 Commandments? Ano sabi ng John 1:1, John 1:14? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus was that Word. John 1:14, and the Word was made flesh. So in the Old Testament, the Word was in the presence of God. In the New Testament, the Word came into the flesh. Anong bitbit niya? Still the words of God. Kaya paano magsabi hindi tayo nakaka-relate sa Old Testament? Okay, let's go forward para magtapos tayo mga kapatid. Parang gusto niyo na akong kainin, parang gutom na kayo. Sige, number 3, the pot of manna. Okay. The pot of manna.
Ang ibig sabihin ng salitang mana, what is it? Yun lang yun. Kasi isang araw, paglabas nila, lumabas sila mga kapatid, may nakita silang para mga sugary flakes sa labas ng kanilang mga tent. Nung pinulot nila, hindi nila alam. Tanong na isa sa isa, ano to? Sabi na isa sa isa, ano to? Kaya ang tawag nila sa mana, ano to? Siguro pag nagyayaan sila almusal, kain tayo ng ano to? Ayos siguro, no? Makapunan tayo ng ano to? Somebody tried, mga kapatid, to explain paano nangyari ang pot of manna. Ang pot of manna daw, mga kapatid, is parang honeydew, no? Na nanggaling sa secretion ng isang insect. Napakaraming insect panigurado nun. Sabi naman ng ibang mga kapatid, ito galing sa ibang lugar, okay? Na nililipad ng hangin papunta sa Israelites para napakahirap din paniwalaan nun. Ito lang yung alam ko kung paano man nakarating yung pot of manna sa harap ng kanilang tent. I don't know, but this is what I know. Every morning, when they woke up, there's a manna in front of their tent. Nabubuhay sila para doon, mga kapatid. Mababasa natin Exodus 16, verse 1 to 36. Now, listen. Ang ginagawa nila sa pot of manna, magagather sila, mga kapatid, ng 8 cups. 8 cups, approximately 2 kilo. Isang omer tawag, 8 cups. Ang isang rice, mga kapatid, pag yung takalan natin doon sa probinsya, okay, 4 cups yon. Pero pag yung takalan natin dito sa Maynila, 8 cups yung 1 kilo. So, depende kung saang lugar ka. Okay, pwedeng 2 kilo, pwedeng 1 kilo. But for the sake of argument, gawin nating 2 kilo. No, ang gagawin nila niyan, magagather sila araw-araw ng 8 cups. Iga-grind pala nila yan. Hindi pala nila yung kinakain na parang candy. Iga-grind nila yon. At gagawa sila, mga kapatid, ng baked bread out of that pot of manna. Out of that manna. Yan, ganun pala. Kaya, pag niluto nila yon, hindi na kailangan lagyan ng kung anumang lasa kasi may halong tamis. Itong manna na ito. So, sana matikman natin to sa langit. Di ba, Lord, patikim, konti lang. At least alam lang natin ang lasa, di ba? Ayan ang ginagawa nila dyan. Now, ito yung amazing. Hindi sila pwedeng mag-gather ng higit sa kanilang kailangan. Ang bawat family, 1 omer lang talaga. Kunyari, 10 laman ng bahay mo, ay 1 omer lang talaga. Sa kanila 3, 1 omer lang talaga. Hindi pwede sumobra. Tsaka para wala inggitan, Lord, ba't parang 3 kilo sa kanya, sa akin 1/4 lang, wala inggitan. Sagot ng Diyos, matakaw sila eh. Extra large lahat. Di ba? Jumbo lahat. Wala inggitan. Okay? 1 omer lahat ng pamilya. Ang amazing ganito, pag nag-gather sila ng sobra, hindi pa rin sumusobra. Pag nag-gather ng kulang, hindi rin nakukulang. In fact, pag nasobra sila ng gather, mangangamoy, masisira. Kunyari ikaw, masyado ka, mga kapatid, bintahuso ko sa Ilonggo pa. Di ba? Una kang gigising para una ka makaipon. Mag-iipon ka na ng para kinabukasan. Pagdating ng gabi, yung inipon mo para kinabukasan, mangangamoy. Masisira. Para bawal ang takaw. No? Bawal yung takaw. Now, listen. Pero pagdating ng Friday ng gabi, pwede silang mag-gather twice ng kanilang ginagather. Para pagdating ng Saturday, hindi sila lalabas, may pagkain pa rin sila. Ito yung amazing. Friday ng gabi lang sila pwede mag-gather na hindi mangangamoy at hindi masisira kinabukasan. Sabihin nyo gano'n ka-powerful ang Diyos, ano? Kung gano'n siya ka-amazing. Pag ibang araw ka mag-gather, mangangamoy. Pag Friday, hindi. Why? Because God wants us to honor that rest day that we spend for Him. O tingnan nyo, overtime ka ng overtime every Sunday, yayaman ka. Kaya ka nag-overtime every Sunday kasi kinukulang ka. Naintindihan nyo ba ako, mga kapatid? No, pasintabi sa mga nag-overtime dyan, ha, please forgive me, masakit ito, pero makinig kang maigi. Maliban na lang kung yung trabaho mo, mga kapatid, shifting. Kung yung trabaho mo shifting, wala tayong magagawa. Okay? Pero kung yung trabaho mo, hindi naman shifting, tapos gugustuhin mo mag-overtime para mas kumita ka, maniwala ka, walang yaman dyan. Walang yaman dyan, hindi ka yayaman. Bakit? Ang yaman, wala dyan sa pag-overtime. Ang yaman, pinaplano, pinag-aaralan, pinagsisikapan.
Wala dyan sa pag-overtime. Pero listen, if you give the time that belongs to the Lord, pagdating mo sa church, matuturuan ka, mag-grow ka, magmamature ka, makukorek ka, mabibend ka. Ano mangyayari? You will become a better person. Paglabas mo, lalago ka. Kaya dito sa church, hindi natin tinuturo mga kapatid na okay na mamatay tayo lahat sa hirap. No. Dito sa church, we want to teach everybody this is the right way to be a Christian. A Christian na sumusunod sa Diyos, a Christian na sumusunod sa Kanyang salita, a Christian na banal, a Christian na holy, but a Christian na nagsusumikap sa buhay. Yan ang turo natin sa church. Because God wants us to honor every Sunday. Kaya please lang, pagdating ng Sunday, lahat na transaction cancel mo. Pagdating ng Sunday, mga kapatid, lahat ng pwede may ipagpaliban mo. Why? Because God is our priority every Sunday. Hindi ka magugutom. Hindi ka gugutumin ng Diyos. Imagine guys, they need to gather 4.5 tons of manna every day. 4.5 tons is approximately 4,500 kilos. Okay? 4,500 kilos. Ganon karami ang nakakain nila araw-araw. And here's the good news, God did it for 40 years. Paglabas nila ng Exodus ng Egypt, matik ang Diyos nagbigay ng mana. Nagbigay ng mana. Alam mo kung kailan tumigil ang mana? Paglabas nila ng Kanaan, papasok ng Jordan. Paglapag nila sa Jordan sa kabila, wala ng mana. Kasi nasa promised land na sila. Imagine kung gaano karami tuni-tunilada, taon-taon ang binigay ng Diyos para sa kanila. The Israelite had it every morning. And listen, the manna ceased on the morrow after they have eaten of the old corn of the land. Doon sa kabila, mababasa mo Joshua 5:12, sabi ng Exodus 16:35, the people ate the manna for 40 years until they came to the land of rest. That is, until they came to the edge of the land of Canaan. Sa dulo pala bago sila tumawid ng Jordan River. Now, according to Talmud, manna was found near the homes of those who have a strong belief in God. Pag yung pananampalataya mo daw malakas, maraming mana sa harap ng bahay mo. Pag yung pananampalataya mo sablay, maglalakad ka ng malayo para may makuha ka. Okay? Hirap pala magkulang sa pananampalataya sa time na ito, sisipagan mo talaga. Okay? Ang mana, intangible sa Gentiles. Ano ibig sabihin? Ang mana, hindi pwedeng kainin ng hintil. Hindi nila mahawakan, natutunaw. Hudyo lang talaga. Galing nito. The Midrash Tanhuma holds that manna melted, formed liquid streams, was drunk by animals, favored the animal's flesh, and was thus indirectly eaten by Gentiles. This being the only way that Gentiles could taste manna. Paano daw makakain ng mga hintil ng mana? Pag natunaw yung mana, kinain ng hayop. Kainin nila yung hayop na kumain ng mana. Ganito ka-amazing ang ginawa ng Diyos sa Egypt, sa Israelites, mga kapatid, sa wilderness. For 40 years, may mana every day. Ang hindi nila mag-gather, natutunaw. Nakakain ng hayop. Pag nakain ng hayop, tumataba ang hayop. Amazing! So, sila may pagkain, ang hayop nila may pagkain pa, hindi talaga sila magugutom. Ang mga Hudyo, pinagdamutan ng Diyos. Ang mga hintel, gusto kumain ng mana, natutunaw, hindi nila mahawakan, hindi nila matikman. Ganito ka-blessed, mga kapatid, ang mga Hudyo in this time. But listen, manna is given to make Israelites trust God and see Him as the provider of their needs. Ang mana pala binigay para ipakita ng Diyos sa mga Hudyo, I am the God that provides for you. Itong sabi ng Bible, Exodus 16:12, I have heard the murmurings of the children of Israel. Speak unto them, saying, even you shall eat flesh, at even you shall eat flesh, and in the morning you shall be filled with bread, and you shall know that I am the Lord your God. Now let me state this point before we worship. Manna taught us to trust God tomorrow.
Ulitin ko. Gusto kong manuot itong statement na ito. Manna taught the Jews to trust God tomorrow. Bakit? Bawal sa kanila mag-ipon para bukas. Every day, kukuha sila ng para sa araw lang na yan. Bakit? Because God wants them to know that He is the God of their today and He is still the God of their tomorrow. And can I preach to this church today? God is teaching us that this manna, okay, is a symbol of how we should be confident that God will provide for us daily. Maniwala kayo mga kapatid, God can sustain you every day. Alam ko, iba sa atin mga kapatid, trabaho ngayon para may pangkain bukas. At minsan nakakatakot na para mag-aalaman ka what will happen tomorrow. But manna gives us a message right now by telling us, trust God. Know that tomorrow, He will still be the God, the provider. Know that tomorrow, He will still be that same God that provided for your yesterday. Manna tells us today. Manna tells us to trust God. Yung bukas mo, inaasikaso na ng Diyos yan. If I have one word for us today before we end, it's contentment in the Lord. And you know what I'm amazed of? In the book of John chapter 6 verse 35, ito sabi ng Bible, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. In another verse, Jesus Christ exclaimed, I am the bread that comes down from heaven. If in the Old Testament they have the manna for their daily assurance, in the New Testament we have Jesus for our daily assurance. Ano ibig kong sabihin? That's why if you have Jesus, you are contented. Ang ganda ng testimony ni Sister Hersha kung paano gumalaw ang Diyos. Because He is a faithful God. Sa buhay namin mga kapatid, every day, we experience miracles from the Lord. Every day. Lalo sa aming nagninegosyo, nagtitinda, every day we experience miracle upon miracle. At lalo ka mga kapatid, titibay sa iyong pangunawa at pagkakilala sa Diyos na ang Diyos pala ngayon, Diyos din yun bukas. Ibig sabihin, kung may Jesus ka, wala kang dapat inaalala. Kung may Jesus ka, hindi ka dapat natatakot kung anong mangyayari sa susunod. Bakit? He is that manna from heaven. He is that bread that sustained the Israelites for 40 years. He is that bread, mga kapatid, that showed up every morning and fed the Israelites for 40 years. He is that very same bread that we have among us today. If you have Jesus, panigurado mga kapatid, hindi mo kailangan mag-worry. Hindi mo kailangan matakot. Hindi mo kailangan mag-alala. Why? He is the bread from heaven. He is the contentment that your soul needs. He is the assurance that your doubt needs. And He is here with us today, right there in the presence of the Ark of the Covenant. That's why every time you worship God and you have His Word, ano nararamdaman mo? Umuwi kang busog. Napansin nyo ba? After worship na malalim, hindi ka gutom. Napansin nyo? Ang gutom, gumagalaw lang yan habang nakikinig ka. But the moment you are being fed, and the moment you have the presence of God, napansin mo, you felt satisfied. Because the presence of God comes with manna within. You understand me today? You understand me today? The moment the presence of God comes down to you, it comes with manna inside it, that it satisfies your soul that's longing for something else. Ang ating mundo curse, sinabi ko noong nakaraan. Ang ating mundo curse ng napakaraming wants. Ang ating mundo cursed ng napakaraming desire na hindi natin masumpungan. Sabi pa sa wisdom ng isang tatay na panood ko sa Facebook, huwag kang mangailangan na hindi mo kaya. Huwag kang gumusto na hindi mo rin kailangan. Buhay para sa isang satisfied na buhay. Ang advantage natin today, may Jesus tayo that once more, as we worship Him today, can satisfy our very, very soul. Can satisfy the longing, yung kakulangan, yung emptiness, yung kawalan dito mga kapatid. We have this Jesus every Sunday and every worship that can satisfy everything that's lacking in it. And go home with assurance today. Siya ang bahala sa Monday mo. Siya ang bahala sa Tuesday mo. Siya ang bahala sa Wednesday mo. Siya ang bahala sa Thursday mo. Siya ang bahala sa Friday mo. Siya ang bahala sa Saturday mo. Hanggang sa pagbalik mo, di Sunday, siya ang bahala dyan. Pag uwi mo ulit sa susunod, siya pa rin ang bahala dyan. Our God is the daily supplier and provider of our need. And He deserves the worship that we can give Him this moment today. Praise the Lord. Are you ready to worship this Jesus? Sarap mag-worship sa Panginoon.
Every time you worship, sulit. Every time mag-worship ka, soul, satisfied. No wonder why. His presence comes with the bread. His presence comes with the manna that gives us bread and satisfy our very soul. Can we all stand up today?